What up sa mga kahombre ko dyan? Alam nyo na kung sino to. Makagago, what's up? May na naman niya pala to. Alam nyo mga kahombre ko, ang laki ng problema sa buhay nitong si Mystica. Tangina mo rin, Takot na takot kang hayop ka na maging presidente si Boss D. Kasi tulad mo at tulad ng mga kasama mong adik sa video, ramdam nyo na uubusin kayo ni Duterte. Tandaan mo, hindi siya papatay kung walang nagawang kasalanan ng isang tao. Napaka-OA mo, Curfew? Ano yan? Lokohan tayo? Makauwi ka lang ng 2:00 ng madaling araw, papatayin ka na agad-agad? Saang lupalop ka ba ng mundo nakatirang hinayupa ka? Walang ganyan kasi alam ni Duterte na merong matitinong mga tao sa pabrika o sa kung saan mang lugar sa Pinas na nagna-night shift, di ba? Na nauwi ng mga ganong oras. Mga estudyante na kailangan mag-aral na madaling araw sa mga restaurants. Siyempre, anong oras sila makakauwi? Obviously, mga 3, mga 4 ng umaga, di ba? Tas, kinabukasan, aral ulit. Siyempre, may mga taong ganon, mga taong nagsasakripisyo, at mga taong merong gustong magkaroon ng magandang kinabukasan sa sarili lang nilang gawa. May mga taong masisipag na ganon, Ngayon, so bakit naman niya ipapapatay ang mga ganyan tao, di ba? Takot na takot ka lang, sabihin mo, kasi hindi normal na trabaho ang tinatrabaho mo ng ganung oras, kundi ang pagpuputa, di ba? Kaya yung butsi mo ay nag-iinit. Tarantagang to, Huwag mong isisi pagkamatay ng ama mo sa martial law, okay? Kasi kasaysayan na yon. At kung nangyari man yon, pasensya ka. Ganyan talaga ang buhay natin. Una-una lang yan. Baka naman may nagawa din siyang kamalian. Hindi natin alam ang totoong storya. Kaya siya namatay. Obviously. Kung wala ka naman nagawang kamalian, hindi ka dapat natatakot. Kung ganun ang gusto ni Duterte na mangyari sa Pinas upang magbago, kailangan nating gawin yon. Kasi ganyan ang mentalidad dapat para magbago ang mga buhay natin. Hindi lang buhay ko, kundi buhay mo rin. Tanga ka ba, Kailangan ng pagbabago dahil kung hindi ka magbabago, ang tanga mo. Tandaan mo yan, okay? Anyway, meron pa ang martial law at ang Duterte ay magkaiba, tandaan mo yan. Ang nanay ko na mismo nagsabi sa akin na nung kapanahunan ng martial law, napakasarap mamuhay sa Pilipinas. Napakatahimik, napakagaan ng loob nilang lahat, at makakalabas ka ng mga madaling araw sa lansangan upang magsaya-saya nang walang kaba at walang takot, di ba? Ganyan ang balak ni Duterte. Balak niya lang na magdala ng kapayapaan sa Pinas tulad ng ginawa niya sa Davao, di ba? At tandaan mo, ang mga adik, hindi mo yan mapapatino sa simpleng pagbibigay ng tsansa, sa pagkausap mo sa kanila ng matitino, sa pag-intindi sa kanya, sa mga problema niya, pag-intindi, ay nako, may problema nga pala sa buhay mo, sa pamilya mo, kaya mo to nagawa. Kasi yan na ang ginagawa ng pamahalaan ngayon. At tingnan mo nangyayari, di ba, inaabuso nila. Imbis na maputol ang droga, dahil sa pagbibigay ng tsansa, mas lalo pa lumago. O, di ba? Astig, no? Ganyan Ganyan yan, di ba? Kasi abusado sila. At sa sobrang abusado nila, pati mga inosente na dadamay. Napapanood mo naman siguro yan sa TV. Mga nare-rape, napapatay ng walang motibo, nababangga ng ganyan lang ang mga inosenteng tao. Alam mo yon bakit? Kasi nalulung sila sa droga, nasa highness sila ng droga, kaya nila nagagawa yung mga bagay na hindi nila makontrol ang sarili nila, di ba? Kaya, Mystica, ibinabalik ko sa iyo mura mo, putang ina mo, okay? Anyway, kailangan ng bansang ito pa ang pagbabago, di ba? Kailangan ng bansang ito ang pagbabago. Dahil kung walang pagbabago, habang buhay na tayo magiging mangmang, habang buhay na tayo maghihirap. Sa tingin mo kami mga OFW, masarap buhay namin dito? Sa tingin mo ganon? Tangina, kung may chance lang, alam mo, uuwi na kami dyan sa sarili naming bansa kaysa manirahan kami dito sa ibang bansa kung saan nagbabayad kami ng taxes at kung ano-ano pa, alam mo, ubus lahat ng sweldo namin sa isang buwan dahil lang sa apartment, sa renta, sa pagkain, sa tax dito, tax sa basurahan, ultimo, sa council tax, kung ano-ano pa. Tangina, kung sa Pilipinas na lang namin yung ginagawa, ganun din naman. Magbabayad din naman kami ng buwis. Bakit hindi pa sa Pinas? Bakit dito pa?
di tangina bigyan kami, bibigyan kami ng tsansa ni Duterte rin, di ba? Upang sa Pinas na kami manirahan. Sino ba may gusto ng ganito? Ang layo namin sa mga pamilya namin, di ba? Hindi lang kayong matutulungan niya, pati kami. Tandaan mo yan, Mang, okay? At, isa pa, di ba? Ang ganitong sitwasyon ay talagang mahirap, obviously. Pero, lahat naman ng pagbabago mahirap eh. Pero itong kailangan natin. Buksan natin ang isipan natin at kay Duterte tayo. Duterte ang makapagbigay ng pag-angat sa ating inang bayan. Naniniwala ako dyan. At obviously, alam ko mga ka-hombre ko, naniniwala din kayo dyan. One love, good vibes. Tandaan nyo, ha? Kung wala tayong pagbabago, walang mangyayari sa mga sarili nating pagbabago. Kasi dapat ikaw handa kang baguhin ng sarili mo sa bagong buhay mo. Hindi yung pwedeng, tangina, ayoko na magbago, tambay na lang ako habang buhay. Walang mangyayari sa buhay mo. Okay, tandaan mo yan.